Parating sinasabi ng mga tao na noong mga naunang henerasyon daw makahaba ang buhay ng mga tao. Meron nga bang basehan ito at ano nga ba ang sinasabi ng data tungkol dito? Halika, samahan ninyo kung alamin ang tungkol sa mga yan. Hindi ko alam kung saan ang galing ang mga kwento tungkol sa mga ninuno daw natin na sila ay mas nabubuhay ng mas matagal kaysa sa atin sa ngayon. Pero kung titingnan natin over the last 100 years, ibig sabihin before 1900s, mayroong mga natatagong data tungkol sa haba ng buhay ng mga tao. Ito po, pakita ko po sa inyo ang nahalungkat ko. Ang source natin ay ang Office of National Statistics ng UK. Mas maganda kasi talaga ang record keeping ng ibang bansa, pero pagbigyan nyo na po ako dito. Pwede na itong representative data. Tingnan natin. Noong 1841, kapag ang isang tao ay pinanganak, mayroon silang life expectancy na 40.2 years sa lalaki at 42.2 years sa babae. Ibig sabihin, kung pinanganak ka noong 1841, pwede ka mabuhay ng 40 years. O teka, baka may magsasabi sa'yo ng ganito. Hindi naman yung sinasabi namin eh. Ang sinasabi namin, nung mga taong nauna pa sa kanila, mga 200,000 BC, mga ganun. Ganun ba? Teka, may data din tayo tungkol dyan na mahuhugot natin mula sa pag-aaral na nalathala sa National Institutes of Health. Kung titingnan po natin ang table ng Global Public Health Encounters, yung mga tao na nabuhay daw noong Paleolithic Age, meron silang life expectancy ng 33 years. Problema nila noon usually infectious diseases, kagutuman o starvation, dehydration, murder, accidents, maternal and fetal mortality. At kung titingnan po ulit natin ang table na yan, nitong late 20th century, tumaas na ang life expectancy to around more than 80 years. So kung titingnan natin, yan na yung mundo po natin ngayon. Pero ang ikinamamatay natin, obesity, diabetes, hypertension, heart disease, anxiety, depression, suicide, stroke, degenerative diseases. Nagko-coincide yung life expectancy na yan sa datos ng Office for National Statistics na binanggit natin kanina. Kung titingnan po ninyo, in 2011, ang mga lalaki ay mayroong life expectancy ng 79, samantalang ang mga babae naman pwedeng mabuhay ng around 82.8 years. At ang pagtaas ng life expectancy o ang paghaba ng buhay ng mga tao ay dulot ng improvements sa medical treatments. So wag nyo na po akong sabihan o wag nyo na kaming sabihang mga doktor na noong panahon daw ni na kopong-kopong mas mahaba ang buhay ng mga tao dahil walang gamot. Dahil nung nagkaroon na ng mga treatment modalities saka lamang humaba ang buhay ng mga tao. Huwag ring sabihin sa akin ng mga conspiracy theorists na mas mahaba ang buhay ng mga tao noon dahil sa mga herbal-herbal lamang kasi sa katotohanan, ang data tungkol sa life expectancy ng mga tao ay hindi nagsisinungaling at kitang-kita naman natin sa ebidensya. Sa mga kinakain naman, yung daw mga nasa Paleolithic stages, basically hunting animals and gathering plants ang ginagawa. Kasama dyan, tubers, seeds, nuts, legumes, flowers, barley na pounded into flour. So ibig sabihin, hindi lamang po panay karne kinakain nila. Kaya ayon, baka kasi may mga nasusway sa mga nagsasabing ganito na hindi dapat umiinom ng mga gamot na ibinibigay ng mga doktor dahil mas maiksi daw ang buhay ng mga tao ngayon. Samantalang sinasabi naman po ng mga data na mas mahaba ang buhay ng tao sa ngayon dahil mayroon ng advancement in the medical scene at hindi lamang tayo umaasa sa mga anito at mga damo-damo para pagalingin tayo sa mga sakit natin. Hindi ko naman po sinasabi na mas magaling pa ako sa Panginoon. Ang sinasabi ko po, yun pong mga kaalaman na ibinabahagi namin sa inyo ay bigay pa rin po ng may kapal. At ito po ang ginagamit namin para pagalingin kayo sa mga sakit ninyo. O siya, paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan kayo. See you next episode. Ingat.